Tayo tuloy-tuloy na po, minadadako na po tayo sa ating pag-aaral, pagkinig ng banal na salita na ating pinarapayan ni Jesus. Kaya handa po natin ating mga puso't isipan, minamahal, buksan natin ating mga isipan, minamahal. Kung mayroon tayong mga banal na kasulatan, minamahal, ilabas po natin ito, pamasundan po natin ang bawat talata sa Biblia na ating pag-aaralan sa araw na ito. Kaya bilang pagbibigay galang po sa banal na salita na ating pinarapayan ni Jesus, akin po hinihiling, minamahal, panandalan po muna tayong tumayo, minamahal, at narito po, akin ay binibigay buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Rin pong ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Orlando. Magandang hapon po, mga minamahal. Tayo po'y panandalian pong manalangin. Opo, dakil at mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, kami po'y sama-samang nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Minsan pa, malapang sa pagtanggap mo ng aming papuring awitin. Salamat po, Panginoon, sa pag-ilis mo sa aming kalagitnaan. Minsan pa, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian. Dalangin po namin na patuloy po kayong mangusap sa bawat sa amin, Panginoon. Ang mga salita mo ay tumimo sa aming isip, sa aming puso, Panginoon. Idinadalangin po namin na patuloy po kayong mangusap, Panginoon, at tulungan mo kaming hindi lamang maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng mga salita. Malapang kayo po maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, sa ganang aking wala po kung magagawa, Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Brad, pakibawasan nga ng echo. Hindi maintindihan, echo, pakibawasan. Habang inihanda po natin, maminamahal, ang 2 Peter, chapter 1, verse 5 up to 9. Nais ko po, maminamahal, magbigay ng pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos, na ating pinaglilingkuran. At nagpapaabot po tayong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at sa patuloy po natin pag-alaala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, sa Ibayong Dagat, sa lahat ng mga minamahal natin mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, beloved workers, sa ating mga beloved instrumentalists, choir members, at mga minamahal sa ating mga kapatiran na narito ngayon. Purin pong ating dakilang Diyos. Isang malakas na palakpak muna, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya libuksan po natin, maminamahal, ang ating talatang binanggit. 2 Peter chapter 1, verse 5 up to 9. Dito po sa ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 5 hanggang 9. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababayaang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, nang nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal, ang ating paksa ay pamagatan po nating rededication. Rededication. Ito po, maminamahal, ang tinatawag na renewal of our vow to God. Renewal of our vow to God. Kumbaga sa kasal, mga minamahal,
Sa pag tayo po'y nag-asawa, maminamahal, dapat para lalong tumatamis, lalong tumitibay ang pagsasama ng mag-asawa, dapat meron kayong tinatawag na renewal of vow of marriage. Ganon din sa paglilingkod sa Diyos, maminamahal. Para hindi tayo nangihina, hindi tayo nanlalamig, hindi tayo tatalikod. Sa paglilingkod sa Diyos, dapat lagi po tayong merong rededication. Yung renewal of our vow to God. Ito po ang sekreto, maminamahal, ng revival. Pag lagi nating meron tayong tinatawag na renewal of our vow to God, lagi po tayong revive. Lagi pong bumabalik ang sigla ng ating paglilingkod sa Diyos. Kailangan, maminamahal, pag nararamdaman mo na medyo nagkukulang ka na, nangihina ka na, maminamahal, at minsan nagiging makasanlibutan na tayo, kailangan, maminamahal, magsimula ka uli. Magsimula ka uli. Balikan natin yung simula. Hindi baling magbalik tayo sa simula. Huwag lang tayong magpatuloy sa mali. Hindi masamang magsimula. Magsimula ka uli. Amen? Kesa magpatuloy ka naman sa mali. Kasi maraming mga Kristiyano, dahil sa pride, ayaw nilang bumalik uli sa simula. Kaya ipagpapatuloy nila tuloy-tuloy kahit mali. Kaya hindi baling magsimula tayo uli sa simula, wag lang tayong magpatuloy sa mali. Ang sabi rito, maminamahal, sa pananampalataya ay, sabi rito, sabi sa pananampalataya ay kagalingan, at sa kagalingan ay kaalaman. Nagsimula tayo sa pananampalataya. Pagkatapos natin pananampalataya, maminamahal, sabi, tayo po ay magkaroon ng kagalingan. Kagalingan sa karamdaman, kagalingan sa ating pananampalataya, kagalingan sa ating paglilingkod sa Diyos, magiging magaling tayo, hindi tayo katulad noon na hindi natin alam kung ano ang tama at mali. Sabihin, kaya ka magiging magaling, madidesisyon mo na yung tama at mali. Pagkatapos ng kagalingan ay kaalaman. Pag meron ka ng discernment, maminamahal, yung magaling ka na, sabi, magkakaroon ka na ng kaalaman. At pagkatapos ng kaalaman, kasunod ng kaalaman, magkakaroon ka ng pagpipigil. Kasi tumataas na yung wisdom mo, lumalago na ang kaalaman mo. Kaya ang kasunod ng kaalaman, magkakaroon ka na ng pagpipigil. Kaya ang mga totoong may alam, ang mga totoong marurunong, may pagpipigil yan. Amen? Pagkatapos ng kaalaman ay pagpipigil, pagkatapos ng pagpipigil, magkakaroon ka naman ng pagtitiis. Pag meron ka ng pagpipigil, ang kasunod ng pagpipigil, magkakaroon ka ng pagtitiis. Matitiis mo na yung mga sakripisyo, mga konting hirap sa paglilingkod sa Diyos, mga pag-uusig, mga pagsubok, at pagkatapos ng pagtitiis, ang kasunod, ang bunga ng pagtitiis natin ay kabanalan. Amen. Matitiis na natin yung pagsusuot ng mga mahaba. Matitiis na natin yung mga pag-uusig ng mga kakilala natin. Bakit mukhang losyang ka na? Dati-dati napaka-sexy mo, napakaputi ng balat mo, kitang-kita namin. Ngayon, para kang suman, balot na balot. Matitiis mo na yun. Pagkatapos ng pagtitiis, sabi, ay magkakaroon ka ng kabanalan. Mamumuhay ka na ng kabanalan. At pagkatapos ng kabanalan, sabi rito, magkakaroon ka na ang kabanalan. Pagkatapos ng kabanalan, magkakaroon ka ng mabuting kalooban sa kapatid.
Amen? Kaya nga, ang totoong kabanalan, sabi ng Biblia, mabuting kalooban sa kapatid. Walang kabuluhan, kahit mahaba ang suot mo, mahaba ang damit mo, mahaba ang buhok mo, wala kang makeup, wala kang kularete sa muka, wala kang mga alahas sa katawan ko, pero kung wala ka namang mabuting kalooban sa kapatid, useless yun. Ang tawag doon, paimbabaw. Sapagkat ang tunay na kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid, at ang mabuting kalooban sa kapatid, pagkatapos nito ay pag-ibig. Pag meron ka ng mabuting kalooban sa kapatid, dati wala kang ibang iniisip sa kapatid mo, kundi pawang maka-argabiduin mo siya, argabiduin mo, lokohin mo siya, makapanlamang ka. Ngayon, pag Kristiyano ka na, maminamal, magkakaroon ka na ng mabuting kalooban sa kapatid. Hindi baling ikaw ang lokohin ng lokohin, basta huwag ka lang makapanloko. Hindi baling ikaw ang maargabyado, huwag ka lang makaargabyado. Hindi baling ikaw ang apihin, huwag ka lang mang-aapi. Hindi baling ikaw ang gawa ng masama, huwag ka lang makagawa ng masama. Yun ang ibig sabihin ng mabuting kalooban sa kapatid. At ang mabuting kalooban sa kapatid, sabi ay pag-ibig. Yan na ang tunay na pag-ibig, maminamahal. Sabi po rito, sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, hindi kayo pababayaang maging mga tamad, mga walang bunga sa pagkilala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kung nasa atin ang mga bagay na ito, maminamahal, pananampalataya, kagalingan, kaalaman, mabuting kalooban sa kapatid, kabanalan, at yung pag-ibig, sabi ng banal na kasulatan, hindi kayo magiging walang bunga. Hindi kayo magiging tamad at walang bunga sa pagkilala sa mahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi po rito, sapagkat yaong wala na mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanilang dating mga kasalanan. Yung mga Kristiyano raw na mga walang ganito, maminamahal, walang bunga, sila'y mga tamad at walang bunga sa pagkakilala sa mahal na Panginoon, hindi lumalago, dekada na, 2 dekada na, 3 dekada na, pero walang bunga sa paglilingkod sa Diyos. Sabi rito, sila'y katulad ng mga bulag, na ang nakikita lamang ay malapit. Ang nakikita lang nila, yung kasalukuyang kalagayan nila. Wala silang iniisip, maminamahal na future. Wala silang iniisip, maminamahal na nakaraan. Nasabi na hindi nila naalala na minsan sila'y dating makasalanan. Sila'y nakaatan sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi nila iniisip yun na once upon a time sila'y nakaatan sa dagat-dagatang apoy. Sila'y makasalanan. Sila'y walang karapat-dapat. Hindi karapat-dapat sa kapatawaran ng mahal na Panginoong Kristo. Pero pinatawad, naging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, ito yung mga taong walang bunga at mga tamad. Walang bunga, sabi rito, nakikita lamang yung mga malapit at nakalimutan nila ang kanilang dating kalagayan na dati silang nilinis sa kanilang mga kasalanan. Kaya sinabi ng Biblia, maminamahal, na huwag natin kalilimutan ang kanyang mabubuting gawa. Forget not all His benefits. Sabi ng Psalms 103, verse 2 up to 3. Sabi diyan, o purihin niyo ang Panginoon at huwag niyong kalimutan ang kanyang mabubuting mga gawa, ang kanyang mga kagilagilas na mga gawa, na siyang nagpatawad ng ating mga kasalanan, na siyang nagpagaling ng ating mga karamdaman, na siyang tumubos sa atin mula sa kapamakan. Ito yung dati po nating kalagayan. Sabi, mga minamahal ang mga Kristiyanong tamad at walang bunga sa paglilingkod sa Diyos, walang pagbabago, sabi ng Biblia, ito po ang mga taong nakikita lamang ang malapit. Ang nakikita lang nila yung kanilang present situation. Na sila, ako, naglilingkod na ako sa Diyos, ako ngayon ay born again Christian na.
Yun lang ang tinignan nila, pero hindi nila naalala na once upon a time, sila'y makasalanan. Sila'y may karamdaman. Sila'y walang pag-asa. Pero kinahabagan ng ating mahal na Panginoon, sabi rito, mami na mahal, nakalimutan nila ito. Kaya sabi ng verse 9, mami na mahal, ang mga ganito, mga minamahal, ito yung tinatawag na walang utang na loob. Pag ganun ang prinsipyo ng pagiging Kristiyano mo, hindi ka marunong tumingin sa dati mong kalagayan. Kaya sabi niya, huwag nating kaliligtaan, huwag mong kalilimutan ang kanyang kagilagilas na magawa, na siyang nagpatawad ng iyong kasalanan, na siyang nagpagaling ng iyong karamdaman, na siyang laging tumutubo sa iyo sa lahat ng kapamakan. Huwag mong kalimutan yan. Yun ang tinutukoy, maminamahal, na rededication. Pag lagi mong nasa isip, maminamahal, kung paano ka pinatawad ng malapang, paano ka binigyan ng pag-asa. Sabi ng banal na kasulatan, laging magkakaroon ng renewal ang iyong pangako sa Diyos. Maaalala mo ang iyong ipinangako sa Panginoon, once upon a time nang baguhan ka, nandito ka sa harapan, tinatanggap mo siya bilang sariling tagapagligtas, at nangangako ka, natatalikuran mo ang iyong kasalanan at maglilingkod ka na sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Ganun pa rin, aalalahanin pa rin natin yun, yung unang araw na ikaw ay nasa harapan, umiiyak, humingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. At nangangako na maglilingkod ka na sa Kanya hanggang sa Kanyang pagbabalik. Yan ang ibig sabihin ng renewal of our vow. Amen! Ito ang tinatawag na sekreto, maminamahal, ng tunay na revival. Pag gusto mong ma-revive sa pananampalataya, gusto mong mabalik ang iyong unang pag-ibig, alalahanin mo ang kanyang mabubuting gawa. Imagine, maminamahal, kung makikita nyo lamang ang magiging kalagayan natin sa dagat-dagatang apoy, kung makikita lamang natin ang magiging kalagayan natin doon sa impyerno kapag tayo nandun na, walang pagsisidlan ang iyong pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa Diyos dahil iniligtas ka niya. Dahil pinatawad ka niya. Dahil binigyan ka ng pag-asa. Hindi lamang pinatawad, hindi lamang, maminamahal, iniligtas sa apoy ng impyerno. Binigyan ka pa ng karapatan. Magmana ka ng kaharian ng Diyos sa langit, maminamahal, sa buhay na walang hanggan. Amen! Sabi rito, why we should rededicate our lives. Bakit dapat lagi natin inihandog ang ating mga sarili sa Diyos? Bakit? Bakit? Sabi po rito, maminamahal, dahil sa ating mga shortcomings, dahil sa ating mga transgression, dahil sa ating mga negligent, dahil may mga ginawa tayo nung una, nung tayo mainit pa sa Panginoon, na hindi na natin ginagawa ngayon, yung ating first love. Because we lost our first love. Mga pagkukulang, mga pagkakamali. Kaya inutos ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, we need rededication. Sinabi rito sa Lucas, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6, bago bumalik ang mahal na Panginoon, binibigyan tayo ng chance. Sabi rito, maminamahal, let the valley shall fill. Ang mga burol ay dapat tambakan. The valley shall be filled. Sabi, every mountain and hills shall be brought to low. Ang mga bundok at ang mga bundok at mga burol na malilit na bundok ay kailangan mababa. At ang sabi pa, the crook shall be made straight. Yung mga liko-likong landas, liko-likong daan, gawin mo ng diretsyo. Basahin natin Lucas, Kapitulo 3, talatang 5 hanggang 6. Dito po sa Lucas chapter 3, verse 5 up to 6.
lahat ng libis ay tatambakan, at pababain ang bawat bundok at burol, at ang liko ay matutuwid, at ang mga daan ng bako-bako ay mga papatag, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Amen. 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 Kaya binibigyan tayo, maminamahal, ng chance ng ating mahal na Panginoon. Sinabi ng banal na kasulatan, we need rededication. Muli nating ihandog, muli nating ialay ang ating mga sarili sa Diyos sa pamagitan, sabi ng Biblia, let the valley shall be filled. Ang mga libis ay tatambakan. Ibig sabihin ng libis, yung pababa, yung libis, yung ganun. Tatambakan yun para maging patag. Tatambakan ng libis. Ang ibig sabihin niyan sa spiritual, ang lahat ng pagkukulang ay punuan. Punuan. Binibigyan tayo ng chance, sabi ng Biblia, bago dumating ang pagliligtas ng malapang noon para makasama tayo sa rapture. Sabi rito, let the valley be filled. Ang libis ay tatambakan. Binibigyan tayo ng chance. Mga minamahal, yung mga pagkukulang natin, tambakan mo. Kung meron kayong malalim na libis na gano'n at naiipon dyan yung tubig at pinupunuan ng mga lamok, binabayan na lamok, tambakan mo. Yan yung tinatawag na libis, tambakan mo yan. Yun yung pagkukulang natin. Lahat ng pagkukulang natin, binibigyan tayo ng mahal na Panginoon ng pagkakataon na mag-make up. Tambakan natin ang ating mga pagkukulang. Punuan natin ang ating pagkukulang. Let the valley be filled. Pangalawa, every mountain and hill shall be brought to law.